Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Okay lang po bang umiyak? Sa mga lalaki, okay lang ba sa atin ang umiiyak o nakikita tayong umiiyak? Ito ba ay tanda ng kahinaan? Ang buong mundo ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng minamahal nating Santo Papa Francisco. Lalo pa sa Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, hindi po nagtatagal nung nakaraan lamang 2015, ay marami po sa atin na nakasaksi kung papaano po tayo binisita ng ating minamahal na yumaong Santo Papa Francisco. Isang biyahe na papuntang Pilipinas na matagal niyang inasam dahil nga doon sa sumapit na super typhoon sa atin na Yolanda noong 2013. Napamahal si Santo Papa Francisco sa atin, lalo pat naging malapit po siya sa mga Pilipino. Kinausap niya tayo at nakita natin yung kapakumbabaan niya kung makailan niyang sinasabi na ipanalangin niyo ako, pray for me. Sino po nasa UST? Nung pagtitipon ng mga kabataan,
noong kanyang pagbisita. Kung maaalala niyo po, umaga po ay bago siya pumunta sa Quirino Grandstand sa Luneta, ay nagkaroon muna ng encounter with the youth ang Santo Papa. Ito po ay ginawa sa UST grounds. Ayan. At palagay ko po, naaalala niyo po, yung 12 taong gulang na batang babae. Ang pangalan niya si Glycel Palomar. Naaalala niyo po iyon. Noong siya ay magsasalita at sasabihin niya yung pinractice niyang script, no? Na pagka pakikipag-usap kay Santo Papa Francisco, nandun siya sa entablado, ay bigla na lamang siyang napaiyak. Wala sa practice iyon. Alam ko po iyon dahil ako ay nasa likod niya. Kami po ay nakapila na magsasalita sa harapan ni Santo Papa Francisco, pero umiyak na po siya. Naaalala niyo yung sinabi niya, yung tanong niya? Di ba yung tanong niya, bakit po naghihirap ang mga bata? Kasi kung maaalala po natin, si Glycel Palomar ay isa po minsang naging street child. Nakatira sa lansangan nang siya ay kupkupi ng tuloy ng kabataan. No? So bagamat nandun na siya sa maayos at ligtas na kalagayan sa tahanan ng tuloy ng kabataan, pero yung tanong kay Santo Papa Francisco ay hindi na nakapagpigil siya at bigla na lamang siyang napaluha at napaiyak. Bakit po naghihirap ang mga kabataan? Bakit po nangyayari sa kanila ito? Ano po ang ginawa ni Santo Papa Francisco kung inyo naalala? Itinabi niya yung 14 na pahina ng kanyang speech. At bigla na lang pong siyang nagsalita ng spontaneously. Mula sa puso niya. Hindi na niya sinunod yung kanyang speech. I think 14 pages po iyon. At siya ay nagsalita na lamang mula sa kanyang puso. Ano ang sabi ni Santo Papa Francisco? Ang sabi niya, malibang mahugasan ng ating mga mata ng ating mga luha, hindi natin makikita ang katotohanan nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi natin makikita kung ano ang dahilan ng mga paghihirap o mauunawaan ng mga naghihirap. Maliban lamang mahugasan ang ating mga paningin, ang ating mga mata ng ating mga luha. At kung naaalala nyo, ang sabi pa niya, ang tunay na Kristiyano, marunong lumuha, marunong umiyak. Sa makatwid, ang sinasabi lamang po ng Santo Papa Francisco, kailangan nating maramdaman ang nararamdaman ng ating kapwa bago natin sila maunawaan. Hindi po pwedeng magkulong tayo sa isang imahe na matapang, hindi naaapektuhan, malakas. Hindi kailangang ikulong natin ang ating sarili o to maintain such image of a strong person. Sa panahon ngayon, kailangan natin maramdaman ang nararamdaman ng mga tao sa ating kapaligiran bago natin sila maunawaan. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin yung salitang 2 beses inulit sa Ebanghelyo. Bakit ka umiiyak? Ang unang nagsabi noon kay Maria Magdalena ay yung anghel. Pagkatapos bumaling siya, may lumapit sa kanya, inakala niyang hardinero. Pero hindi niya alam, ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay na ang lumapit sa kanya. At ano ang tanong sa kanya ng ating Panginoon? Bakit ka umiiyak? Hindi ipinagbawal ng Panginoon ang umiyak.
tinatalong lang niya kung bakit umiiyak. Sana lang po yung pag-iyak natin, hindi lamang dahil naaawa tayo sa sarili natin. Hindi lang dahil kinahahabagan natin yung ating kalagayan. Na minsan nga ganoon ang dahilan. Ang paanyaya lang ng Panginoon ngayon ay sana kung maluha tayo o maiyak tayo, ay dahil na rin sa habag o awa natin sa hinaharap o kinakaharap ng ibang tao. Sana po kung maluha tayo o maiyak tayo, dahil din nararamdaman natin ang nararamdaman ng mga tao sa ating paligid. Yung mga street children halimbawa, yung mga wala nang makapitan, yung mga taong wala nang maibayad sa ospital, yung mga taong iniwan na at nakalimutan na ng kanyang mga mahal sa buhay, yung mga tao na pinagkaitan ng katarungan dahil naging biktima ng karahasan at pang-aabuso, yung mga magulang na wala nang maipakain sa kanyang mga anak at wala nang maibigay o magastos para itaguyod ang kanyang pamilya. Sana po, kung luluha man tayo o iyak man tayo, hindi lang para sa ating sarili. Hindi lang naaawa tayo sa ating kalagayan. Kung hindi hayaan natin yung mga luha natin, hugasan hanggang maging malinaw ang ating mga mata na makita natin ang katotohanan sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. Nawa, maramdaman po natin ang nararamdaman ng iba, hindi lamang ng nararamdaman ng ating sarili.